sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Masarap sa pakiramdam na makatagpo ng mga taong mapagbigay. Kaya lamang ay hindi lahat ng mapagbigay ay may mabuting intensyon. Ang iba sa kanila, ginagamit lamang ang kabutihang yon para sa tunay nilang pakay na hindi mo agad mapapansin sa una. Mas mabuting maging mapanuri muna kesa pagsisihan ang isang bagay. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jeric, 18 years old at taga Makati. Pero dati po ay sa Bicol kami nakatira. Nagbabaka sakali lamang po ako na sumulat sa inyo dahil excited po akong ikwento ang naging karanasan namin ng lolo ko noon. Pumanaw na po siya nitong nakaraang buwan. Noong nabubuhay pa siya ay sagana ako sa mga kwento niya. Kahit kasi binata na ako ay mahilig pa rin akong makinig sa mga kwento ng lolo ko. Natawagin niyo na lamang po sa pangalang Simo. Hanggang sa dumaan nga po sa feed ko yung page ninyo. Kaya naisipan kong tingnan ang channel ninyo. At nung nakita ko na marami namang nagpapadala ng kwentong katatakutan ay naisipan ko na rin pong subukan. Matagal na po itong nangyari Papa Dudut. Bata pa lamang ako noon. Pero dahil sobrang close namin noong nabubuhay pa siya, ay tumatak po talaga ito sa akin. Kahit nasa magkaibang bahay kami noon ng lolo ko, madalas akong pumupunta sa kanya para magpakwento habang pinapanood siyang mag-ayos ng mga sirang payong at sapatos. Yun na talaga ang hanap buhay niya mula noong magpahinga siya sa pagtitinda ng taho. Nagbabahay-bahay siya noon para maghanap ng magpapaayos sa kanya. Kapag minor lang naman ang sira ay doon na niya ginagawa sa bahay ng customer niya. Pero kapag malaki ang sira ay dinadala niya sa kanyang maliit na repair shop sa mismong bahay niya Papa Dudut. At para makasigurado ang customer na ibabalik pa rin niya yon, kung magkano ang paggawa ng nasira, babayaran niya sa customer ang kalahati tapos ay ibabalik yon sa kanya kapag naihatid na niya ang nirepair na gamit. Gamit-gamit ni Lolo Simo ang bisikleta niya na may nakakabit na storage box sa likod dahil doon niya nilalagay ang mga gamit niya. Pati na rin ang mga ipapaayos sa kanya. Maaga siyang umaalis pero sinisigurado niyang makakauwi kaagad siya bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Kung ano man ang dahilan ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng kwento ko. Papa Dudut, iba't ibang barangay ang pinupuntahan noon ng lolo ko. Pero sa isang araw, isang barangay lang ang nililibot niya para hindi siya abutin ng gabi sa daan. Hindi naman bumababa sa 10 ang nagiging customers niya. Sarili lang naman ni Lolo ang binubuhay niya dahil may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak. Ang kasakasama na lang niya ng panahong ito, Papa Dudut, ay ang alaga niyang aso na si Tisoy. Ipinangalan niya yon sa isang karakter sa isang pelikula. Hanggang sa may isang beses na isinama ako ni Lolo Simo sa paglilibot niya.
Gusto ko kasing maranasang makagala sa iba't ibang barangay sa amin. Wala kasi akong masyadong kalaro noon, Papa Dudut. O sige, papayag ako na sumama ka, pero siguraduhin mo munang alam ito ng nanay at tatay mo, ha? Para hindi sila mabaliw sa paghahanap sa iyo, sabi pa ni Lolo. Nahirapan pa akong kumbinsihin siya noon dahil ayaw niya talaga na may kasamang bata. Baka raw kasi may masamang mangyari sa kanya sa daan at madamay pa ako. Pero dahil nga po sa mapilit ako noon ay wala na siyang nagawa kundi ang pagbigyan ako. Araw ng Biyernes nang umalis kami ni Lolo. Dahil payat ako noon at may kaliitan pa. Sa harapan na lamang ako ng bisikleta umuupo dahil may karga sa may likuran nito. Huwag kang malikot para hindi ka mahulog, bilin ni Lolo bago siya magsimulang tumipa ng bisikleta. Papa Dudut, ilang bahay na po ang napuntahan namin ang araw na yon. Kapag napapagod si Lolo, ay nagpapahinga lang kami sandali tapos ay tutuloy na muli sa paglilibot. Dahil maayos naman yung unang beses na pagsama ko kay Lolo ay pumayag siyang muli na sumama ako nung sumunod na alis niya. Safe naman akong sumasama sa kanya dahil yung bisikletang ginagamit niya ay pinalagyan ni Mama ng sidecar para hindi na raw mahirapan si Lolo. Kaya naman ay isasama na rin niya ang alaga niyang aso. Kami ang pasahero niya. Ako na rin po ang sumisigaw para sa mga may ipapa-repair. Ngunit isang araw, Papa Dudut, may napansin ako sa mga hinahandang gamit ni Lolo. May nakita kasi akong parang kutsilyo pero gawa yon sa kahoy. May mga nakaukit din na salita doon. Hindi ko naman po yon mabasa dahil parang ibang lengguwahe yon. Lo, para saan po ang dala ninyong kutsilyo? Curious kong tanong. Punya lang tawag dito, apo. Proteksyon ko ito. Sagot naman niya. Hindi niya raw yon kinakalimutang dalhin tuwing umaalis ng bahay. Hindi ko lang yon napansin ng unang pagsama ko sa kanya. Dahil nakahanda na ang mga gamit ni Lolo nang dating ko sa bahay niya. Sabi ni Lolo Simo ay proteksyon daw yon. Hindi sa mga ordinaryong tao kundi sa mga kakatwang nilalang. Lalo na sa mga aswang. Matindi raw ang pag-iingat niya kapag hindi pamilyar ang barangay na pupuntahan niya. Palagi niya ring dala ang kanyang lana o yung langis na kumukulo kapag may aswang sa paligid. Bakit hindi na lang po agwa bendita ang dalhin ninyo, Lo? Siguradong masusunog ang aswang doon, ang sabi ko pa sa kanya. Hindi lahat ng aswang ay tinatabla ng agwa bendita, apo. May iba sa kanila na nakakalabas-masok pa nga ng simbahan. Yun ang malalakas na uri ng aswang na hindi alam ng karamihan. Sabi pa ni Lolo habang patuloy na tumitipa sa bisikleta niya. Alas 6 pa lang noon ng umaga kaya medyo malamig-lamig pa. Tapos yung nadaraanan pa namin noon ay halos wala pang kabahay-bahay. Puro mga puno at matataas na damo lamang. Nang araw na yon ay doon kami napadpad sa isang baryo na may kalayuan na sa amin. Di ko na lang po babanggitin yung pangalan ng lugar. Basta dito lang po yon sa Bicol. Tahimik lang sa tabi ko ang aso ni Lolo na si Tisoy. Hindi rin naman basta-bastang nanunugod ng tawang asong yon dahil maamo po talaga at friendly sa mga tao. Ilang sandali pa ay bigla na lamang tumalon si Tisoy mula sa sidecar kahit umaandar pa yon. Nataranta si Lolo kaya pansamantala muna siyang huminto. Nang sundan namin ng tingin si Tisoy ay napansin namin na doon siya pumunta sa umpukan ng mga tao sa may malawak na damuhan. Takang-taka naman kami ni Lolo kung ano ang meron doon. Mukhang may pinagkakaguluhan sila roon. Kahit maraming tao ay nagkipagsiksikan ako para kunin si Tisoy. Pero nang makita ko ang pinagkakaguluhan nila, ay halos masuka ako, Papa Dudut. Nakahandusay ang katawan ng isang baka. Karumal-dumal ang itsura dahil wakwak ang tiyan nito at walang kahit na isang lamang loob. Napakademonyo naman ang gumawa niyan.
Sabi ng isang babae. Naku, hindi tao ang gumawa niyan. Sigurado akong inatake yan ng aswang. Sabi naman ng matandang lalaki. Napaisip din ako noon. Kung tao nga naman ang gumawa nun, siguradong kahit ang karne ng baka ay hindi palalampasin. Baka nga tangayin pa ito ng buo at walang itira ni katiting. Ngunit hindi ganon nangyari. Kinuha lang talaga yung mismong lamang loob. May mahahabang kalmot sa katawan ng baka. Parang bakasyon ng mahahaba at matutulis na kuko. May nakapagsabi pa na buntis daw ang bakang yun. Kaagad akong napalingon kay Lolo Simo. Hawak na niya si Tisoy ng mga sandaling yon. Sinenyasan niya ako kaagad na lumapit ako. Halika na, may gagawin pa tayo. Kalmadong sabi pa ni Lolo. Mukhang hindi naman siya apektado sa mga nangyari. Sa isip-isip ko hindi naman siguro aswang ang may gawa nun. Hindi na kami nagtagal sa umpukan ng mga tao dahil matagal-tagal pa kaming maglilibot sa lugar kasama si Tisoy. Hindi kami maaring magpaabot ng gabi dahil mukhang delikado nga sa lugar na yon. Bago kami umalis ay may inabot sa akin si Lolo Simo. Isang pulseras na gawa sa kahoy na may krus sa gitna. Isuot ko raw yon at huwag hayaang matanggal sa braso ko. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Lolo at hindi na nagtanong pa. Nang magpatuloy kami ay inabot na kami ng tanghali ay wala pa rin kaming nagiging customer. Ang tumal natin ngayon, Lo. May balat yata sa puwet itong si Tisoy eh. Biro ko noon sa kanya. Natawa lang naman sa akin si Lolo. Nang mapagod siya sa pagtipa ay nagpahinga muna kami sa ilalim ng malaking puno. Ilang hakbang na lamang yon mula sa isang kubo-kubo sa hindi kalayuan. Sabay kaming nananghalian ni Lolo. Nagpahinga pa nga kami ulit pagkatapos kumain bago kami nagpatuloy. Isang sandali pa ay huminto kami nang tawagin kami ng isang matandang babae. Mukhang mid-50s na ang edad niya. At ang sabi niya ay may ipapaayos daw siyang sapatos at payong. Pinatuloy kami nung matanda na nagpakilala bilang si Aling Panyang sa bahay nito. Tulad ng ibang bahay sa lugar na yon ay parang kubo-kubo rin yon. Gawa sa sawali ang dingding at pawid naman ang bubong. Pagpasok pa lang namin doon ay bumungad na sa amin ang babaeng malaki na ang umbok ng tiyan. Nakaupo siya sa mahabang upuang gawa sa kawayan sa maliit nilang sala. Patingin-tingin sa akin yung babae habang hinihimas ang tiyan niya. Ngumiti siya sa akin noon at pinaupo sa tabi. Tumangki ako noong una dahil nahihiya ko pero sinenyasan ako ni Lolo. Anong pangalan mo? Ang cute-cute mo naman, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Mukha naman siyang mabait kaya gumaan kaagad ang loob ko sa kanya. Jeric po ang pangalan ko. Kayo po? Ako si Lydia. Ilang buwan na po yung tiyan ninyo? Curious kong tanong. 7 buwan na, Jeric. Medyo nahihirapan na nga ako dahil manganganak na ako sa susunod na buwan. Kwento ni Ate Lydia. Marami pa siyang naikwento sa akin noon kaya nalibang ako habang inaayos ni Lolo ang payong at sapatos ng nanay ni Ate Lydia. Pero maya-maya lang ay may naalala ako. Hindi po ba kayo natatakot sa aswang? Di ba po delikado ang mga buntis sa mga tulad nila? Biglang nagkatingin na noon sina Ate Lydia at Aling Panyang. Para silang nag-uusap sa tingin nila pero hindi sila nagsasalita. Sinaway naman ako ni Lolo at sinabihan na huwag nang kulitin pa si Ate Lydia. Bumalik ako sa tabi ni Lolo ko at nilaro na lamang si Tisoy. Makalipas nga ang ilang sandali ay may narinig akong tumatawag mula sa labas ng bahay ni Aling Panyang. Kasabay nito ang malakas at sunod-sunod na tahol ni Tisoy. Aling Panyang, may bisita po yata kayo, sabi ko pa noon. Lumabas ng bahay si Aling Panyang at nagulat ako nang biglang sumunod sa kanya si Tisoy na tahol pa rin ang tahol. Natananta pa ako noon dahil baka makakagat siya. Parang galit na galit po kasi siya noon si Tisoy sa lakas ng tahol niya na may halo pang pag-atungal. Sa sobrang sweet po niya ay bihira niya lang po talagang gawin yon.
Itinaboy ni Aling Panyang si Tisoy dahil halos sugurin nito yung matandang babae. Paglabas ko noon para pakalmahin ang aso ni Lolo ay patuloy pa rin po ito sa pagwawala. Tisoy, tama na, halika na. Sige ka, pagkagalitan ka ni Lolo, pabulong kong sabi. Pero kahit buhating ko na si Tisoy ay hindi talaga siya natitinag sa kakatahol doon sa matanda. Medyo nahiya na po ako noon dahil napagtanto ko na nagtitinda pala ng lutong ulam yung matanda. Hayaan mo ako ang magpapakalma sa alaga mong aso, iho, sabi nito sa malalim na boses. Napakunot ang noo ko nang lapitan niya si Tisoy. Bigla na lang kasi itong nanahimik at napatras na para bang takot na takot. O ayan, o napaamo ko ng aso mo. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero kinilabutan ako nang biglang tumawa yung matanda. Hindi na ako nakapagsalita at nakatingin na lamang ako noon sa kanya. Ilang sandali pa may inabot siya sa akin na plastic. Heto o, ipakain mo sa alaga mong aso. Tira lang yan sa niluto kong ulam. Kinulang nasa takal. Ipapamigay ko na lang sana sa suki ko pero mukhang mas kailangan ng aso mo. Nagugutom na yata siya kaya nagwawala, sabi pa nung matanda. Mabait naman pala tong alaga mo, madaling pasunurin, dagdag pa niya matapos hawakan si Tisoy. Halos sumiksik na sa bakod si Tisoy ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong tumakbo sa loob ng bahay. Alam kong pupunta yon kay Lolo kaya hinayaan ko na lamang. Si Lydia, nandito ba siya? Biglang tanong ng matanda kay Aling Panyang. Nang titigan ko ng matanda, sa mata niya ay parang may kakaibang kislap doon. Mukhang magkakilala na sila ni Aling Panyang. Kagad siyang pinapasok at itinuro pa kung nasaan si Ate Lydia. Papa Dudut, biglang nag-iba ang pakiramdam ko nang dumaan mismo sa harapan ko yung matanda. Narinig ko na tinawag siya ni Aling Panyang na Ursula. Yun ang natatandaan kong pangalan niya. Naiwan ako noon sa labas na parang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Iniisip ko pa rin kasi noon, Papa Dudut, kung paanong napaamo ni Aling Ursula si Tisoy matapos magwala na tipong susugurin na siya. Para bang may kakaiba sa matandang yon na hindi ko maipaliwanag. Pagbalik ko sa bahay ni Aling Panyang ay naabutan ko si Aling Ursula. Nakausap si Ate Lydia. Inalok niya yon ng ulam at kakanin pero ang ipinagtataka ko, masyado siyang titig na titig sa tiyan ni Ate Lydia. Dala ko ang paborito mong kakanin, Lydia, nakangising sabi ni Aling Ursula. Nang tumingin ako kay Lolo ay saka ko lang noon napansin na pinagmamasdan niya rin pala si Aling Ursula. At sa klase ng tingin ni Lolo ay mukhang may napapansin din siyang kakaiba sa matandang yon. Manang, ano yung binibenta mo? Biglang tanong ni Lolo kaya naputol ang pakikipag-usap ni Aling Ursula kay Ate Lydia. Lumingon sa kanya si Aling Ursula. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang siya nitong tinignan ng masama. Bakit, bibili ka ba? Pagalit pang tanong ni Aling Ursula. Nanatili namang kalmado ang lolo ko at hindi ko alam noon kung ano ang nasa isipan niya. Pero sa palagay ko ay wala naman talaga siyang balak na bumili. Pero nagulat ako sa sinagot ni Lolo Simo. Oo, kaya nga ako nagtatanong eh. Mukha pa namang masarap ang tinitinda mo. Nagulat ako nang biglang tumawa si Aling Ursula at sinabing meron nang may-ari ng mga yon. Tumayo pa si Lolo para kunwari silipin kung ano ba itong tinda. Bigla akong kinabahan nang mapansing mas lalong tumalim ang tingin ni Aling Ursula sa lolo ko. Hanggang sa may napansin ako sa mga mata niya. Lumapit pa nga ako noon para makasigurado. Papadudot na nigas ako sa kinakatayuan ko nang meron akong napagtanto. Yung reflection ko po kasi sa mga mata ni Aling Ursula ay nakabaligtad. May problema ba tayo, iho? Bakit ganyan ka kung makatingin? Muntik na akong mapatalon sa gulat nang sabihin niya yon. Hindi ko na kasi namalayang sa akin na pala nakatitig si Aling Ursula.
Ilang sandali pa'y napatingin ako kay Lolo Simo na dumampot ng isang balot ng lutong ulam. Yung bopis na pareho sa binigay ni Aling Ursula para kay Tisoy. Mukha naman itong masarap pero ewan ko ba at hindi man lang ako natakam doon. Magkano ito? Tanong niya sa matanda. 10 piso. Masungit na sagot nito kay Lolo. Binayaran yung ni Lolo nang hindi inalis ang tingin sa matanda. Para po silang nagtatagisan ng tingin ang mga sandaling yon. Walang gustong bumitaw. Hanggang sa hindi na nakatiis si Aling Ursula. Nagmamadali na siyang tumayo at kinuha ang basket na pinaglalagyan ng mga paninda niya para umalis. Hindi man lang siya nagpaalam kay Aling Panyang. Anong nangyari dun? Nagtataka na lamang na sabi ni Aling Panyang. Nang makalis si Aling Ursula ay nagkatinginan na lamang sina Lolo at Aling Panyang. Nagalit ko yata, pasensya na. Gusto ko lang namang bumili ng paninda niya pero parang ayaw niya akong bentahan eh. Palusot ni Lolo kahit na alam kong sinadya niya yon. At hindi niya yon gagawin kung wala siyang napansing mali. Ilang sandali pa Papadudot ay bigla na lamang napahawak sa tiyan si Aling Lydia. Halos mapasigaw na siya sa sobrang sakit noon. Kagad siyang nilapitan ni Aling Panyang pero parang ayaw niyang magpahawak o may lumapit sa kanya. Dahil tapos na si Lolo sa ginagawa niya, dapat ay aalis na kami noon. Pero sa nakita niyang pangyayari kay Ate Lydia ay nanatili kami roon ng ilang sandali pa. Nagtanong si Lolo kung may tutulong siya pero masyado na noong natataranta si Aling Panyang. Kaya hindi na nakasagot pa sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang napatingin sa labas ng bahay si Lolo Simo. Sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya. At doon ko na nga po napansin si Aling Ursula na hindi pa naman pala tuluyang umaalis. Naroon lamang siya sa labas ng bakuran. Nakatitig siya sa bahay ni Aling Panyang habang nakalabas sa mga may kahabaan niyang dila. Kinuha ni Lolo mula sa kanyang gamit ang boteng may lamang langis. Nang itaas niya yon ay nanlaki ang mga mata ko nang makitang parang bumubula na yon. Nalinti ka na, sabi pa ni Lolo. Bigla ko naalala ang sinabi ni Lolo na kumukulo raw ang langis na yon kapag may aswang sa paligid. At sa pagkakataong yon ay wala namang ibang tao na malapit sa amin kundi si Aling Ursula. Pabulong akong nagtanong kay Lolo kung tunay na may aswang nga na malapit sa amin. Pero hindi niya ako sinagot. Naglakad na siya palabas ng bahay para lapitan si Aling Ursula. Hoy tanda, umalis ka na rito. Pagalit na sabi ni Lolo. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na kung anong pakay mo rito. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Aling Ursula nang ipakita ni Lolo ang kumukulong langis. Ngunit ilang saglit pa. Bigla na lamang nanlisik ang mga mata ng matanda. Nakipagtagisan siya ng tingin kay Lolo. Sa klase ng tingin niya ay parang lalamunin na niya ng buhay ang lolo ko. Ikaw ang umalis dito. Huwag ka nang makialam. Papadudot, kinilabutan ako nang biglang sinugod ni Aling Ursula ang lolo ko. Masyado siyang malakas at hindi ko akalaing madadaig niya nang ganon si Lolo Simo. Dahil sa pagkatulala ko sa mga nangyari, hindi ko na namalayang sumugod na pala si Tisoy sa matanda para tulungan si Lolo. Tinabig ni Aling Ursula si Tisoy dahilan para tumalsik siya sa kalsada. Hinang-hina ang alagang aso ni Lolo at hindi na makatayo pa. Ibang klase ang lakas ni Aling Ursula, nakakatakot ang itsura niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata na parang handa ng pumatay kahit na anong oras. Nabuwal si Lolo nang hindi niya malabanan ang lakas ni Aling Ursula. Ngunit sa paglapat ng katawan niya sa lupa ay mabilis niyang hinugot sa likod ng kanyang pantalon ang sinuksok na punyal. Saka yun itinutok kay Aling Ursula. Doon na po napatras yung matanda, Papadudot. Unti-unti nang dumidilim ang paligid noon kaya nakaramdam na ako ng matinding takot para sa amin ni Lolo. Akala ko ay muling susugurin ni Aling Ursula si Lolo Simo pero bigla na lamang siyang umatras na parang takot na takot. Ilang sandali pa ay tuluyan nang naglakad papalayo ang matanda pero habang palayo siya ng palayo,
Unti-unting nag-iiba ang kanyang anyo. Hindi ko po maintindihan kung paanong bigla na lamang nawala si Aling Ursula. Ang tanging nakikita ko na lamang po ng mga oras na yon ay isang malaki at itim na aso. Hindi na sinundan ni Lolo si Aling Ursula. Bumalik na kami sa loob ng bahay ni Aling Panyang para tulungan sila sa mga nangyayari kay Ate Lydia. Naabutan namin si Ate Lydia na nakahiga na sa mahabang upuan at hinang-hinana. Nakiusap sa amin si Aling Panyang na kung maaari bantayan muna namin si Ate Lydia dahil susunduin niya ang kakilala niyang manggagamot sa lugar nila. Makalipas nga ang ilang minuto ay nakabalik na rin si Aling Panyang kasamang isang matandang babae na maraming suot na kwintas. Nang makasigurado si Lolo na tunay na manggagamot nga ang kasama ni Aling Panyang ay hindi na siya nakialam. Pinanood na lamang namin kung paanong gamutin ng matandang babae si Ate Lydia. Sa awa naman po ng Diyos, Papa Dudut ay hindi na tuluyan ang baby sa sinapupunan ni Ate Lydia. Tama nga ang hinala ni Lolo na aswang si Aling Ursula. Kinumpirma noong manggagamot na inaaswang nangaraw si Ate Lydia. Nagbigay na lamang ng pangontra yung manggagamot at binalaan na rin si Aling Panyang na mag-iingat sa mga taong pinapapasok sa bahay nila. Nalaman namin na kaya pala madalas mag-alok ng pagkain doon si Aling Ursula ay dahil tuwang-tuwa yun kay Ate Lydia. Lagi pa raw binibigyan ng libreng kakanin at ulam. Noong una ay hindi naman sumasakit ang tiyan ni Ate Lydia, ngunit sabi ng manggagamot, wala pa raw kasing laso ng mga naunang pagkain na ibinibigay ng matanda. Pero dahil malapit nang lumabas ang sanggol ay doon na ito gumawa ng hakbang sa takot na maunahan pa ng iba. Hindi ko po makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Muntik na rin kasing mamatay ang alaga ni Lolo na si Tisoy. Mabuti na lamang at hindi yon napuruhan. May mga galos din si Lolo dahil sa pagkakabagsak niya sa lupa nang sugurin siya ni Aling Ursula, pero bukod doon ay wala na siyang tinamong sugat. Ipinagpapasalamat na lang namin na pareho kaming ligtas. Malaki rin ang pasasalamat sa amin ni Aling Panyang dahil hindi namin sila iniwan at pinabayaan. Kung hindi raw dahil sa amin ay hindi pa nila malalaman na nasa panganib na pala ang buhay ni Ate Lydia at ng baby niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. God bless po sa inyong channel at sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jeric. Maraming salamat, Jeric, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at malaking bagay na tumutulong kayo ng iyong lolo kahit na pareho kayong nalagay sa alanganin ng panahong yon. Marami sa atin ang madaling matukso sa libre. Sino nga ba ang tatanggi sa libre kung wala kang talagang pambili, hindi ba? Magpapasalamat ka na lamang na may nagmagandang loob sa iyo. Ngunit ang problema, hindi lahat ng libre ay wala talagang kapalit. Huwag tayong tanggap ng tanggap, ha. Ugaling maging mapanuri sa mga taong nakakasalamuhan natin. Lalo na kung hindi naman natin sila kakilala. Hindi masamang tumanggi. Basta gawin lamang ito sa marespetong paraan para hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.